Magandang araw sa ating mga kakwento. Ako si Miss Maria, ang inyong tagapagsalaysay para sa araw na ito. Handa na ba kayong kiligin, mainis at maiyak sa panibagong kwentong ating susundan? Tunghayan natin ang kwento ng isang malaking pagkakamali na humantong sa isang hindi inaasahang pag-ibig. Ang kwento ni Cassandra Ruiz at Alexandro Sobel sa The Wedding Crasher and the Instant Wife of the Billionaire. Mula sa pagiging pintuan ng simbahan hanggang sa marangyang mansyon ng isang bilyonaryo, hanggang saan kaya hahantong ang kanilang kontrata? Ihanda ng iyong mga merienda, mag-relax at sama-sama nating pakinggan ang bawat kabanata. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi ma-miss ang susunod na kwento. Muli, ako si Miss Maria at narito ang ating kwento. I went to the wrong church to stop a wedding and walk out as a billionaire's bride. Galit, pawisan at determinadong iligtas ang kaibigan mula sa isang maling kasal. Yan si Cassandra Ruiz na basagin niya ang katahimikan sa loob ng katedral. Ang akala niya, ginagawa niyang pinakamatapang na desisyon sa buhay niya. Ang hindi niya alam, maling simbahan ang napasok niya. Sa halip ng kaibigan, ang nadatnan niya ay si Alexandro Sobel, ang kinatatakutang bilyonaryo na kasalukuyang iniwan sa altar ng kanyang pakikipag-isang dibdib kay Lizzie. Dahil sa ginawang kaguluhan ni Cassandra at sa matinding pagnanais ni Alexandro na isalba ang ngalan ng kanyang pamilya mula sa malaking iskandalo, iisang solusyon lang ang nakikita ng bilyonaryo: gawing instant wife ang babaeng nanggulo sa kanyang kasal. Mula sa isang malaking pagkakamali, mapupunta si Cassandra sa isang marangyang kulungan kasamang isang malamig at makapangyarihang lalaki. At habang patuloy na gumagawa ng paraan si Lizzie para bawiin ang dapat ay sa kanya, kakayanin kaya ni Cassandra na panindigan ng papel bilang asawa ng isang bilyonaryo o mahuhulog ang loob niya sa lalaking hindi naman dapat para sa kanya? Mabilis at halos mabutas ang dibdib ni Cassandra sa matinding kabog ng kanyang puso habang tumatakbo pataas sa mga natitirang hagdan ng lumang katedral. Hawak niya ng mahigpitang laylayan ng kanyang simpleng printed dress habang basang-basa ng pawis ang kanyang noo at leeg. Ang kanyang mamahaling sapatos ay halos maputol ng strap. Ngunit wala siyang pakialam. Nangako siya sa sarili, hindi niya hayaang masira't mabaon sa dusa ang buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Nalaman lang niya kalahating oras ang nakalipas. Mula sa isang tsismis, ang lalaking pakakasalan ng kaibigan niya ay isang kilalang taksil at may iba palang pamilya. Hindi siya papayag na matali ito sa isang kasinungalingan. Nang marating ang dambuhalang pintuan ng simbahan, hindi na nagdalawang isip pa si Cassandra. Ginamit niya ang buong bigat ng kanyang katawan upang itulak ang mabigat na pintuan na gawa sa antigong kahoy. Gumawa ng malakas na ingay ang pagbukas ng pintuan. Hinihingal si Cassandra. Nagkagulo ang ilang hibla ng buhok sa kanyang mukha, ngunit pinalakas niya ang kanyang loob. "Itigil ang kasal!" Malinis at buong sigaw ni Cassandra na umalingaw-ngaw sa mataas na kisame ng buong katedral. "Huwag kang magpapakasal sa lalaking yan! Manloloko siya!" Nabalot na nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Ang mga bisita na nakasuot ng mga mamahaling designer barot saya, mayayamang negosyante at mga kilalang personalidad sa lipunan ay sabay-sabay na lumingon sa kanya. Ang ilan ay napasinghap, ang iba'y napahawak sa kanilang mga leeg. Kahit ang formal na pari sa gitna ng altar ay napahinto sa kalahati ng kanyang binabasang panalangin. Ngunit nang itaas ni Cassandra ang kanyang paningin papunta sa dulo ng mahabang aisle, tila huminto ang ikot ng mundo niya. Wala doon ang kaibigan niya. Walang babaeng nakasuot ng simpleng puting gown. Ang nakatayo doon ay mag-isa ay ang matangkad, napakagwapong lalaki na may lapad na balikat, nakasuot ng napaka-eleganteng itim na tuxedo. Ang mukha nito ay parang inukit ng isang dalubhasang iskultor.
Matangos ang ilong, may madiin na panga, ngunit ang mga mata nito ay puno ng matinding galit at dilim. "Sino ka?" Baritonong tanong ng lalaki. Ang boses nito ay tulad ng kulog ng nagpapanginig sa mga tuhod ni Cassandra. Napalunok ng malalim si Cassandra. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa paligid ng malaking gusali. Ang mga palamuti dito ay naglalakihang puting orchid, gintong kandila at mga kristal na chandelier. Malayo sa simpleng palamuting kulay rosas at puting rosas na sinasabi ng kaibigan niya sa kanya bago ang kasal. Ito ba ang San Agustin Church?" Nauutal at halos mawalan ng boses na tanong ni Cassandra habang tinuturo ang labas. Minuestra ng lalaki ang kanyang kamay ng malamig. "Ito ang Manila Cathedral, miss." Parang binuhusan ng napakalamig na yelo si Cassandra. Doon pumutok sa kanyang isipan ang napakalaki, napakatindi at napakagagong pagkakamali na ginawa niya sa sobrang pagmamadali at pagmamaneho. Nang mabilis gamit ang taxi, sa maling pinto siya pumasok. Napatakip siya ng kanyang bibig sa sobrang hiya. Patawad, oo Diyos ko, patawad po, maling simbahan ang napasok ko." Akmang tatalikod na siya upang tumakbo palabas at maglaho na parang bula, nang biglang bumatok ang malalakas na yapak. Dalawang malalaking gwardya na nakasuot ng itim na suit ang mabilis na humarang sa pinto't sinarado ito. "Hindi ka makakaalis." Malamig na wika ng lalaki habang dahan-dahang naglalakad pababa sa altar, patungo sa kinaroroonan niya. Ang bawat hakbang nito ay puno ng otoridad at matinding banta. Bago pa man makapasok si Cassandra sa katedral ay may mas malalim at mas madilim na trahedya na palang nangyayari sa loob. Ang lalaking nakatayo sa altar ay walang iba kundi si Alexandro Zubel, ang pinakakinatatakutan at pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. At ang kasal na ito ay dapat ng pinakamalaking kaganapan ng taon. Ngunit 10 minuto bago pumasok si Cassandra, natanggap ni Alexandro ang isang sulat mula sa kanyang fiancé na si Lizzie. Tumakas si Lizzie kasamang ibang lalaki at iniwan ang bilyonaryo sa harap ng libo-libong matataas na tao sa lipunan at ng buong angkan ng mga Zubel. Nang pumasok si Cassandra at sumigaw, ang mga reporters at media na nag-aabang sa labas ng simbahan ay nagumpisa ng magkagulo at mag-ingay. Narinig ng lahat ang gulo. "Sinira mong natitirang kaayusan at dignidad ng kasal ko." Malamig na wika ni Alexandro nang makatayo siya sa mismong harap ni Cassandra. Matangkad dito kaya kailangan pang iangat ni Cassandra ang kanyang ulo para tignan ang galit nitong mukha. "At ngayon, miss, paninindigan mo kagulo ang ginawa mo." Anong ibig mo sabihin?" Atras na bante ang paang napahakbang si Cassandra habang bumibilis ang pump ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang malamig at matalim na titig ni Alexandro Zubel ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang tapang. Nararamdaman niya ang init ng katawan ng lalaki habang dahan-dahan itong humahakbang palapit sa kanya. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Sino nga bang hindi nakakilala kay Alexandro Zubel? Siya ang walang awang CEO ng Zubel Corporation. Malamig, makapangyarihan at hindi kailanman tumatanggap ng pagkatalo. Isang napakalaking iskandalo sa buong Asya kung lalabas sa balita na ang isang Zubel ay iniwan sa altar ng kanyang papakasalan. Ang pakikipagsosyo ng pamilya ko sa pinakamalalaking namumuhunan sa Europa ay nakasalalay sa kasalang ito. Seryoso, mababa, ngunit napakamakapangyarihang paliwanag ni Alexandro. Nakatingin ang buong mundo sa akin ngayon. Hindi pwedeng lumabas sa pinto ng simbahang ito na napahiya, niloko at pinagtawanan lamang si Alexandro Zubel. Pero wala akong kinalaman sa fiancé mo. Narinig mo naman ako, hindi ba? Maling simbahan lang ang napasok ko dahil nagmamadali ako. Depensa ni Cassandra habang tinuturong pintuan. Aalis na ako. Hindi ko sasabihin sa kahit na kaninong nakita ko dito. Huli ng lahat, Miss Ruiz. Mabilis na pumasok ang personal na sekretary ni Alexandro na si Mr. Cruz. Hawak ang isang tablet.
Ang pagsigaw mo kanina ng itigil ang kasal ay narinig ng mga reporters sa labas. Nakatutok ng mga kamera. Ang buong lipunan ay nag-aakalang ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo sa loob. Napahawak si Cassandra sa kanyang ulo, lalo pang nagdilim ang mukha ni Alexandro habang nakatingin sa kanya. Narinig mo yun? Giit ni Alexandro. Mabilis nitong hinawakan ang pulso ni Cassandra. Hindi yun masakit, ngunit napakahigpit. Sapat upang iparamdam sa kanya na wala siyang takas. Ikaw ang pumasok sa pintuang yun. Ikaw ang gumawa ng eksena sa harap ng mga bisita at ng media. Kaya ngayon, kailangan ko ng bride. At ikaw ang papalit kay Lizzie. Nababaliw ka na ba? Gulat at hindi makapaniwalang sigaw ni Cassandra. Dahilan upang magbulungan muli ang mga aristokrata na bisita sa paligid. Hindi kita kilala at lalong hindi mo ako kilala. Paano mo ako pakakasalan ng ganito lang? Mas madali yun. Walang emosyon. Purong negosyo at pansamantalang kasunduan lang. Manamig na sagot ni Alexandro. Tumingin to kay Mr. Cruz na agad naman naglabas ng isang mamahaling panulat at 2 pahina ng legal na kontrata. 1 taong kontrata. Formal na wika ni Alexandro habang directly nakatitig sa nanginginig na labi ni Cassandra. Umarte ka bilang tapat at perpektong asawa ko sa harap ng publiko at ng pamilya ko. Babayaran kita ng 10 milyong piso sa loob ng 1 taon at sagot ko na rin ang lahat ng gastusin mo. Pagkatapos noon, maaari ka nang umalis na tahimik at may malinis na pangalan. Napatigil si Cassandra. 10 milyon? Naalala bigla ni Cassandra ang kanyang ina na kasalukuyang nasa ospital. Kailangan nila ng napakalaking halaga para sa operasyon at maintenance nito sa puso na halos ikabagsak na ng pamilya nila. Ang halagang iyon ay higit pa sa sapat upang iligtas ang buhay ng kanyang ina. At paano kung tumanggi ako? Nautal na tanong ni Cassandra. Sinusubukan pa ring humanap ng ibang daan. Bahagyang yumuko si Alexandro upang pumantay ang mukha nito sa kanya. Nakaramdam si Cassandra ng mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Kung tatanggi ka, pabulong ngunit matinding banta ni Alexandro. Kakasuhan kita ng panggugulo, pagkasira ng aking negosyo at reputasyon. Sisiguraduhin ko sa kulungan ka mabubulok bago pa sumapit ang bukas. Naipit si Cassandra. Naramdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang puno ng panghusga ng mga bisita, sa mga bodyguards na humaharang sa pinto at sa makapangyarihang lalaking nasa harap niya na hindi tatanggap ng hindi bilang sagot. Kinuha ni Cassandra ang panulat mula sa kamay ng sekretary nang may nanginginig na mga daliri. Huminga siya ng napakalalim at dahan-dahang inilagay ang kanyang pirma sa ibang babahagi ng papel. Inagaw ni Alexandro ang panulat. Mabilis ding pumirma at pagkatapos ay formal nang humarap sa pari ng altar. Father, barito ng utos ni Alexandro na nagpatahimik sa buong katedral. Ituloy mo ng kasal, ngayon din. Mabilis at parang isang panaginip ang mga sumunod na pangyayari. Sa harap ng napapaisip na pari at ng daan-daang bisita na nakatitig sa kanila. Nagpalitan ng sumpaan sina Cassandra at Alexandro. Wala man lang maayos na wedding gown si Cassandra. Suot pa rin niyang kanyang simpleng damit at gulugulong buhok. Ngunit sa ilalim ng mga nagniningning na kristal chandelier ng katedral, hindi maitatagong lumitaw ang kanyang likas na kagandahan. Nang ihayag ng pari na siliganap ng mag-asawa, hindi nagatubili si Alexandro. Hinawakan niyang panga ni Cassandra at mabilis na inilapat ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Isang malamig at formal na halik sa harap ng mga mamamahayag na nag-uunahan sa pagkuha ng litrato mula sa labas ng pintuan. Pagkatapos ng seremonya, mabilis na dinala ni Alexandro si Cassandra sa itim na limousine. Walang resepsyong nangyari. Diretso agad sila sa mamahaling subdivision kung saan nakatayo ang napakalaking mansyon ng mga Zubel. Nang bumukas ang mata sa tarangkahan, halos maanghang si Cassandra sa ganda ng paligid. Ang mansyon ay parang isang kastilyo. Puno ng mga antigong kagamitan
mamahaling painting at makintab na sahig na gawa sa marmol. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaang ito, ramdam ni Cassandra ang napakatinding lamig ng lugar. Parang walang buhay, tulad din ng lalaki na may-ari nito. "Dito ka titira sa silid na ito," malamig na wika ni Alexandro habang tinuturo ang isang malaking pinto sa ikalawang palapag. "Katabi nitong kwarto ko, may mga kasambahay na nakahandang mag-asikaso sa lahat ng kailangan mo." Huminto si Alexandro at humarap kay Cassandra. Sinilid niyang kanyang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang slacks habang pinagmamasdan ang nanliliit na dalaga. "Mula ngayong araw, gaganap kang bilang Mrs. Cassandra Sobel. Ang kailangan mo lang gawin ay umarte ng maayos at maging perpektong asawa. Kapag may mga bisita, okasyon o media na nakatitig sa atin, sa loob ng bahay na to, maaari mong gawin ang kahit na ano. Huwag mo lang papakialaman ang buhay ko." "Naiintindihan ko, Mr. Sobel." Mahina, ngunit formal na sagot ni Cassandra. Bahagyang kumunot ang noo ni Alexandro sa itinawag nito sa kanya. Lumapit siya ng ilang hakbang kaya napasandal si Cassandra sa pader ng hallway. "Alexandro." Pagwawasto ng bilyonaryo sa mababang boses. "Alexandro, ang itatawag mo sa akin. At huwag mo subukang lukuhin ako, Cassandra. Ayoko sa lahat ay ang taong hindi marunong tumupad sa usapan." Bumilis ang tibok ng puso ni Cassandra sa sobrang lapit ng mukha ng lalaki. Ngunit pinilit niya na huwag magpakita ng kahinaan. Tinitigan niya ng diretsyo ang mga mata ng bilyonaryo. "Hindi ako magnanakaw at hindi ako sinungaling, Alexandro." Matapang na sagot ni Cassandra. "Ginagawa ko lang ito dahil sa banta mo at dahil kailangan ng pamilya kong tulong. Sisiguraduhin kong hindi ako magiging sakit ng ulo sa'yo." Bahagyang nagulat si Alexandro sa tapang na ipinapakita ng dalaga. Karamihan sa mga tao na nakakaharap niya ay natatakot at yumuyuko sa kanyang otoridad. Ngunit si Cassandra ay may kakaibang lakas ng loob at paninindigan. Sa mga sumunod na araw, opisyal nang sinimulan ni Cassandra ang kanyang buhay sa loob ng gintong kulungan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang balita tungkol sa marangyang kasal na napalitan ng isang hindi kilalang babae ay mabilis na kumalat sa mataas na lipunan. Nagsimulang mga bulong-bulungan at ang lahat ay naghihintay sa unang pagkakataong nang magkamali ang bagong misis ng bilyonaryo. Isang linggong mabilis na lumipas. Sa loob ng mga araw na yun ay tila isang phantom si Alexandro sa sarili niyang mansyon. Maagang umalis para sa Sobel Corporation at gabi na kung umuuwi. Ngunit dumating ang gabi ng taunang gala, charity ball ng mga Sobel. Ang kauna-unahang pampublikong kaganapan kung saan opisyal na ipapakilala si Cassandra bilang bagong misis ng bilyonaryo. Bago mag-alas 7 ng gabi, pumasok ang ilang kilalang stylist sa kwarto ni Cassandra, dalang isang malaking garment bag. Nang buksan iyon, halos mainggit ang hangin sa ganda ng damit. Isang floor-length na silk gown na kulay deep crimson red, gawa ng isang sikat na designer mula sa Paris. Nang matapos silang magayos, dahan-dahang bumaba si Cassandra sa grand staircase ng mansyon. Inaangat niya ng kaunti ang laylayan ng gown habang ang kanyang itim na buhok ay nakalugay sa malalaking alon. Sa ibaba ng hagdanan, nakatayo si Alexandro habang may hawak na baso ng scotch. Nang marinig ang mga yapak ni Cassandra, nagangat ito ng tingin. Biglang napatigil ang bilyonaryo sa pag-inom. Ang mga matatalim nitong mata ay dahan-dahan na gumapang mula sa sapatos ni Cassandra, paitaas sa hubog ng katawan nito, hanggang sa makarating sa magandang mukha ng dalaga. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Alexandro ng matinding kabog sa kanyang dibdib na walang kinalaman sa negosyo. Maayos ba ang itsura ko?" Nahihiyang tanong ni Cassandra na makababa sa huling hakbang. Tinignan niya ang sarili. Baka masyadong istrikto o lantad. Mabilis na itinago ni Alexandro ang pagkamakha sa kanyang muka at ibinalik ang malamig na ekspresyon.
Bagamat bahagyang naging paos ang boses nito. Maayos lang, pasado na. Inilahad ni Alexandro ang kanyang braso kay Cassandra. Kumapit ka sa akin, maraming mamamahayag sa labas. Simula ngayong gabi, kailangan maniwalang buong mundo na hulog tayo sa isa't isa. Bahagyang nanginig ang daliri ni Cassandra nang isuksok niyang kanyang kamay sa braso ng lalaki. Damang-dama niya ang matitigas na muscles nito sa ilalim ng kanyang suit. Nang makarating sila sa Grand Ballroom ng Grand Hyatt Hotel, agad na sumalubong sa kanila ang sunod-sunod na silaw ng mga kamera. Ang mga mata ng pinakamayamang pamilya sa bansa ay nakatuon sa kanila. Ginawa ni Cassandra ang lahat upang umarte ng may dignidad. Ngumiti sa tamang pagkakataon, sumagot ng may katalinuhan kapag tinatanong ng mga negosyante at nananatiling nakadikit sa tabi ni Alexandro. Ngunit sa gitna ng gabi, habang nakikipag-usap si Alexandro sa ilang miyembro, biglang tumahimik ang paligid ng entrance hall. Isang babaeng nakasuot ng napakaseksing gintong gown ang pumasok. May luha sa mga mata nito at dire-diretsong naglakad patungo sa kinaroroonan ni na Alexandro at Cassandra. Si Lizzie. Alex? Pabulaklak at umiiyak na boses ni Lizzie na umalingaw-ngaw sa paligid. Nabalot ng matinding bulungan ang buong buluwagan. Honey, please. I'm so sorry. Nagkamali ako. Napatigil si Alexandro. Malamig na malamig ang naging titig niya sa babaeng umiwan sa kanya sa altar. Bumalik na ako para sa iyo, Alex. Patuloy ni Lizzie habang hawak ang sariling dibdib at walang pakialam sa mga taong nakatingin. Nataranta lang ako nung araw na yon, pero alam kong ako lang ang mahal mo. Pagkatapos ay lumingon si Lizzie kay Cassandra. Ang mukha nito'y napuno ng matinding pag-aalipusta at puot habang tinitigan ang kasuotan at mukha ni Cassandra. At sino naman ang babaeng ito? Malamig na tawa ni Lizzie. Alex, desperado ka na ba talaga para takpan ang hiya mo? Pinalitan mo ko kaagad ng isang hampas lupa mula sa kung saan? Naramdaman ni Cassandra ang matinding panginginig sa kanyang mga tuhod habang ang lahat ng mga mata sa loob ng mamahaling bulwagan ay nakatutok sa kanya. Ang mga salita ni Lizzie ay parang matatalim na karayom na sumusugat sa kanyang dignidad. Naisip niya ang kanyang pinagmulan, isang simpleng babaeng nagpapakapagod para sa pamilya. At sa isang saglit, naramdaman niyang matinding pangliliit sa harap ng mga aristokratang bisita. Akmang hahakbang siya pabalik upang lumayo sa eksena. Ngunit bago pa man siya makagalaw, isang malakas at mainit na kamay ang mabilis na humawak sa kanyang bewang. Bigla siyang inakit at pinalapit ni Alexandro sa kanyang katawan. Walang natitirang distansya sa pagitan nila. Damang-dama ni Cassandra ang matigas sa dibdib ng bilyonaryo at ang mabilis ngunit madiin itong paghinga. Mag-ingat ka sa mga salitang lumalabas sa bibig mo, Lizzie. Ang barito ng boses ni Alexandro ay hindi man lang kailangang sumigaw upang magdulot ng takot sa buong silid. Nabalot ng matinding katahimikan ang ballroom. Ang babaeng buong kapangasan mong iniinsulto sa harap ko ay ang aking legal na asawa, si Cassandra Sobel. Napatigil si Lizzie. Namilog ang mga mata nito at napahawak sa sariling dibdib. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Alex, nagpapatawa ka ba? Pinalitan mo ko sa loob lang ng ilang minuto sa isang babaeng hindi man lang natin kilala? Iniwan mo ko sa altar para sa ibang lalaki. Malamig, pait at puno ng otoridad ang boses ni Alexandro habang matalim na nakatitig sa dating fiancé. Wala ka ng lugar sa buhay ko, Lizzie. At lalong wala ka ng karapatang bastusin ang misis ko sa sarili kong tahanan at sa harap ng mga bisita ko. Lumingon si Alexandro sa dalawang security detail na mabilis na lumapit sa kanila. Guards, i-escort to si Miss Lizzie out of the premises. She is no longer welcome to any Zuvel event. Alex, no! Bitawan niyo ako! Nagwawala
at umiiyak na sigaw ni Lizzie habang hawak ng mga gwardya sa magkabilang braso at dahan-dahang inilalabas ng ballroom. Hindi pa tayo tapos, Alex! Magsisisi ka sa pagpapalit sa akin sa babaeng yan! Nang tuluyang makalabas si Lizzie, pinalakpakan ng ilang matataas na negosyante si Alexandro dahil sa kanyang paninindigan habang ang mga kababaihan sa lipunan ay napahanga sa paraan ng pagtatanggol ng bilyonaryo sa kanyang bagong asawa. Pagkatapos ng maikling salo-salo, agad na nagpaalam si Alexandro sa mga bisita at pinalabas na masama ang pakiramdam ng kanyang misis. Nang makabalik sila sa mansyon, dinala ni Alexandro si Cassandra sa kanyang personal na opisina upang painumin ng tubig. Tahimik ang buong paligid habang nakaupo si Cassandra sa malambot na leather couch. Nanginginig pa rin ang mga daliri nito habang hawak ang baso. Dahan-dahan na lumapit si Alexandro. Tinanggal ang kanyang coat at bahagyang niluwagan ang kanyang necktie. Lumuhod siya sa harap ng sofa, isang bagay na hindi kailanman ginawa ng isang Alexandro Sobel sa kahit na kanino. Upang pumantay ang kanyang paningin sa nakatundag na mukha ni Cassandra. Salamat. Mahinang wika ni Cassandra, halos pabulong habang nakatingin sa mga mata ng bilyonaryo. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Alam kong nakakahiyang pinagmulan ko kumpara sa mga tao dito. Hinawakan ni Alexandro ang baba ni Cassandra at dahan-dahang inangat ang mukha ng dalaga. Ang lamig sa mga mata ng bilyonaryo ay tuluyang napalitan ng isang malambot at hindi maipaliwanag na init. Ginawa ko lang ang nararapat. Seryosong sagot ni Alexandro. Ang mga mata nito ay nakatitig sa nanginginig na labi ni Cassandra. Asawa kita, Cassandra. Kontrata man ito hindi. Sa ilalim ng pangalang Zobel, hindi ko hayaang bastusin ka o tapak-tapakan ng kahit na sino. Hinding-hindi. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nararamdaman ni Cassandra habang nakatitig sa bilyonaryo. Isang mabilis, matindi at nakakataranta na pagtibok ng puso ang lumukob sa kanyang dibdib. Isang bagong damdamin na alam niyang magbabago sa lahat ng pinagkasunduan nila. Sa mga sumunod na linggo, pagkatapos ng gabi ng gala, unti-unting nagbago ang atmosfera sa loob ng mansyon ng mga Zobel. Ang dating malamig at parang kulungan na bahay ay nagsimula na magkaroon ng buhay. Hindi na tulad ng dati na madaling araw na kung umuwi si Alexandro. Mas madalas na itong dumating bago mag-alas 7 ng gabi. Nagtatanggal ng coat sa pinto pa lamang at sadyang hinihintay si Cassandra upang sabay silang kumain ng hapunan. Sa tuwing magkasama sila sa hapagkainan, hindi lang purong negosyo ang pinag-uusapan nila. Chinichismis na rin ni Cassandra ang tungkol sa mga halaman sa bakuran. Samantalang nakikinig naman si Alexandro habang may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang hindi alam ni Cassandra, may mas malaking bagay na ginagawang bilyonaryo sa likod ng kanyang likod. Isang hapon, nakatanggap si Cassandra ng tawag mula sa ospital kung saan nakatira ang kanyang ina. Nagmamadalit kabado niyang sinagot ang telepono. Nag-aalalang baka lumala ang kondisyon nito. Ma'am Cassandra, masayang boses ng doktor ng kanyang ina. Gusto lang po naming ipaalam na nakahanda ng schedule ng operasyon ng mami niyo sa susunod na linggo. Nabayaran na po ng buong 10 milyon at nakakuha na rin po tayo ng top cardiologist mula sa Estados Unidos. Napatigil si Cassandra. Sorry, sino nagbayad? Ang mister niya po, si Mr. Alexandro Sobel. Nang makauwi si Alexandro nung gabing yun, agad siyang sinalubong ni Cassandra. Sa malaking pinto ng mansyon, may mga luha sa mga mata ng dalaga habang nakatingin sa lalaking nagtatanggal ng kanyang wristwatch. Bakit mo ginawa yun, Alex? Nanginginig na tanong ni Cassandra. Ang sabi sa kontrata, pagkatapos pa ng 1 taon mo ibibigay ang bayad. Bakit binayaran mo kaagad ang ospital?
Huminto si Alexandro at dahan-dahan na lumapit sa kanya. Inabot ng bilyonaryo ang mukha ng dalaga at sa pamamagitan ng kanyang ibabang daliri ay marahang pinunasan ng luha na pumapatak sa pisngi nito. Dahil ayokong nakikita kang nag-aalala. Pabulong ngunit napakaseryoso na sagot ni Alexandro. Nakikita ko sa mga mata mo ang bigat sa tuwing naiisip mong ina mo. Hindi ako makakapagtrabaho nang maayos kung alam kong nasasaktan ka. Napatitig silang dalawa sa isa't isa. Nabalot ng matinding katahimikan ang kwarto. Ngunit ang hangin sa pagitan nila ay biglang uminit. Hindi na nakapagtiis si Alexandro. Tumingkayad siya at dahan-dahang inilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Cassandra. Sa pagkakataong ito, hindi tutulad ng halik nila sa simbahan na formal at malamig. Ito ay isang halik na puno ng pagnanasa. Matagal nang pinipigilang pagnanasa at malalim na pag-aalaga. Napakapit si Cassandra sa mga balikat ng lalaki habang pinapalalim na Alexandro ang halik. Ramdam na ramdam niya ang pananabik ng bilyonaryo. Mula sa paraan ng paghawak nito sa kanyang bewang hanggang sa mabilis na pagtibok ng dibdib nito laban sa kanya. Ngunit nandahan-dahang humiwalay ang mga labi ni Alexandro. Upang maghabol ng hininga, biglang bumalik ang realidad sa isip ni Cassandra. Naalala niyang papeles, ang 2 pahina ng kontrata, ang 10 milyong piso. Alex, pabulong na tanong ni Cassandra habang nakatingin sa mga matang puno ng pagnanasa ng lalaki. Ano ba talaga ako sa'yo? Parte pa rin ba ito ng kontratang pinirmahan ko? Natigilan si Alexandro, bahagyang lumayo ang tingin nito at hindi kaagad nakasagot. Para sa isang lalaking tulad niya, nasanay sa kontrolado ang lahat sa negosyo. Ang umamin na nahulog na siya sa sariling fake wife ay isang bagay na kinatatakutan niyang sabihin. Ngunit ang katahimikang iyon ni Alexandro parang isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa puso ni Cassandra. Naisip ng dalaga na baka nag-a-assume lang siya, na baka ginagawa lang ito ng bilyonaryo dahil sa awa o dahil sa kasunduan nila. Dahil sa matinding inggit at galit na natamo sa gabi ng gala, hindi matanggap ni Lizzie na tuluyan na siyang itinapon ni Alexandro para sa isang walang pangalang babae. Naisip niyang kailangang sirain ang bumubuong relasyon ng dalawa bago pa maging huli ang lahat. Ginamit ni Lizzie ang kanyang mga koneksyon upang alamin ang bawat galaw ni Cassandra. Isang hapon, habang nasa isang tahimik na cafe, si Cassandra malapit sa ospital ng kanyang ina. Biglang umupo si Lizzie sa bakanting upuan sa kanyang harapan. Napakasarap talaga na magpanggap na kabit na naging reyna ano? Malamig at puno ng pangungutya na panimula ni Lizzie habang tinataas ang kanyang designer sunglasses. Tumingin si Cassandra ng diretso kay Lizzie. Pinipilit na wag ipakita ang kaba. Wala akong oras na makipag-away sa iyo, Lizzie. Kung may kailangan ka kay Alex, sa kanya ka direktang makipag-usap. Bahagyang tumawa si Lizzie, isang tawa na puno ng pang-aasar. Kay Alex? Oh my dear Cassandra, sa tingin mo ba talaga ay mahal ka ng isang Alexandro Sobel? Huwag kang maging tanga. Kinuha ni Lizzie ang kanyang mamahaling telepono at nilagay sa ibabaw ng lamesa. Ipinakita niya ang ilang lumang larawan nila ni Alexandro na masayang naglalakbay sa Europa, kasamang mga matatamis na mensahe ng milyonaryo sa kanya noon. Pangtakip ka lang sa hiya ng pamilyang Zubel. Visual na pinalabas ni Lizzie ang mga mensahe habang nakatitig sa namumutlang mukha ni Cassandra. Iniwan ko siya sa altar at para hindi siya pagtawan ng lipunan, kumuha siya ng kahit na sinong babae na pumasok sa pinto. Binayaran ka lang niya ng 10 milyon, hindi ba? Isang simpleng negosyo para sa kanya. At sa oras na matapos ang kontrata mo, babalik at babalik siya sa akin. Dahil ako ang totoong ka-level niya. Umalis si Lizzie na may tagumpay ng ngiti.
ngunit naiwan si Cassandra na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang mga salita ni Lizzie ay kumapit sa kanyang isip tulad ng lason. Naalala niyang katahimikan ni Alexander nang tanungin niya ito kung parte pa rin ba ng kontrata ang lahat. Pantakip lang sa hiya. Kontrata lang. Nang gabing iyon, habang wala pa si Alexandro dahil sa isang late meeting, pumasok si Cassandra sa silid ng bilyonaryo. Tinitigan niyang malaking kwarto kung saan nakatabi ang kanyang mga gamit. Naisip niya na kung magtatagal pa siya doon, lalo lamang mawawasak ang kanyang puso kapag dumating na ang araw ng kanilang hiwalayan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mamahaling wedding ring sa kanyang daliri at nilapag ito sa ibabaw ng side table. Sa tabi noon, nag-iwan siya ng isang maikling sulat. Alex, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin at sa aking ina. Ibinabalik ko ng kalayaan mo. Hindi ko na kailangan ang natitirang pera sa kontrata. Mas mabuting matapos na ito ngayon bago pa tayo lalo magkasakitan. Cassandra. Bit-bit ang isang simpleng bag, tahimik na lumabas si Cassandra ng mansyon sa gitna ng madaling araw. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang sumasakay sa pampublikong sasakyan. 4:00 na ng madaling araw nang makauwi si Alexandro mula sa mahabang negosasyon. Dediretso sana siya sa kwarto ni Cassandra upang tignan ng dalaga tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Ngunit napansin niyang nakabukas ng bahagyang pinto nito. Nang pumasok siya, wala doon ang dalaga. Masamang kutob na pumasok si Alexandro sa sarili niyang silid. At doon bumungit sa kanya ang kumikislap na wedding ring sa ibabaw ng lamesa kasama ang sulat. Habang binabasang bawat salita sa papel, tila pinipig ang dibdib ng bilyonaryo. Naisip niyang kanyang kapabayaan ang hindi niya pag-amin kay Cassandra sa totoong nararamdaman niya dahil sa sariling pride at takot na matanggihang ulit. No! Galit na sigaw ni Alexandro habang binabagsak ang kanyang kamay sa lamesa, dahilan upang mabasag ang crystal vase sa tabi nito. Mabilis niyang tinawagan si Mr. Cruz sa telepono. Ang boses ng bilyonaryo ay pumuputok sa galit at matinding takot. Isang emosyong hindi pa kailanman nakikita ng kanyang mga tauhan. Ilabas mo ang lahat ng tao natin, sigaw ni Alexandro sa kabilang linya. I-lockdown mo ang lahat ng terminal, istasyon at paliparan. Hanapin yung asawa ko. Kapag may nangyaring masama kay Cassandra, sisiguraduhin kong mawawalan kayong lahat ng trabaho. Hawak ang wedding ring ni Cassandra, napaluhod ang bilyonaryo sa tabi ng kama. Doon niya tuluyang naisip, wala siyang pakialam sa negosyo, sa reputasyon o sa 10 milyon. Ang tanging gusto niya yung babaeng ng gulo sa kanyang kasal at tuluyang humatol sa kanyang puso. 3 araw ang nakalipas, ngunit walang tulog si Alexandro. Ang dating maayos at matipunong bilyonaryo ay mukhang lantang halaman. Gulo-gulo ang buhok, maitim sa ilalim ng mga mata at hindi na nagpapalit ng kanyang slacks. Inikot ng kanyang mga tauhan ang buong Maynila, ngunit tila naglahong parang bula si Cassandra hanggang sa dumating si Mr. Cruz na may dalang ulat. Sir, nahanap na po natin siya. Nasa isang maliit na bayan sa Laguna, sa dating bahay kubo ng kanyang lola kung saan doon din nagpapagaling ang kanyang ina matapos ang paunang gamutan. Hindi na nagkaksaya ng panahon si Alexandro. Sa kabila ng bumubuhos na malakas na ulan at kulog, mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan at nagmaneho ng mabilis patungo sa lalawigan. Napakalamig ng gabi sa probinsya. Nakaupo si Cassandra sa gilid ng maliit na papag habang nakatitig sa muulang kalsada sa labas ng bahay kubo. Hawak niyang kanyang tiyan habang tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Bawat patak ng ulan ay nagpapaalala sa kanya kay Alexandro. Ang matitipuno nitong balikat, ang malamig na boses na unti-unting naging mainit at ang mga halik na nagpabaliktad sa kanyang mundo.
biglang may humintong malaking itim na SUV sa harap ng kanilang bakod. Tumunog ang pinto ng kotse at kasunod nun ang mabilis at mabibigat na yapak sa basang lupa. Cassandra! Cassandra! Buksan mong pinto! Napatayo si Cassandra. Ang boses na yun, hindi siya pwede magkamali. Si Alexandro. Nang buksan ni Cassandra ang pintuang kawayan, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakatayo sa ilalim ng buhos ng ulan si Alexandro. Basang-basang mamahaling damit, hinihingal at may matinding takot at sakit sa mga mata. Alex, anong ginagawa mo dito? Paano mo? Hindi na pinatapos ni Alexandro ang sasabihin ng dalaga. Mabilis siyang pumasok sa loob. Hinawakan ng magkabilang pisngi ni Cassandra at niyakap ito ng napakahigpit. Ramdam ni Cassandra ang panginginig ng buong katawan ng bilyonaryo at ang mabilis sa tibok ng puso nito sa kanyang dibdib. Patawad, patawad Cassandra. Nanginginig at halos paus na boses ni Alexandro. Huwag mo na ulit akong iiwan, pakiusap, mababaliw ako kapag nawala ka pa sa akin. Nawala ng boses si Cassandra, dahan-dahan siyang kumalas sa yakap habang nakatingin sa basang mukha ng lalaki. Alex, bakit ka nandito? Ang kontrata? Itatapon ng kontratang yan. Galit, ngunit punong-puno na emosyong sigaw ni Alexandro. Kinuha niyang kamay ni Cassandra at nilagay ito sa kanyang sariling dibdib. Naramdaman mo ba ito? Tumitibok lang ito kapag kasama kita. Hindi kita pinakasalan para lang isalbang pangalan ko sa media. At lalong hindi kita binayaran para maging pampalipas oras lang. Napatitik si Cassandra sa kanya habang patuloy na umaagos ang sariling mga luha. Pero si Lizzie, sinabi niya sa akin. Sinungaling si Lizzie. Puto ni Alexandro. Iniisip ko noon na kailangan ko ng perpektong babae para sa negosyo ko. Pero nung pumasok ka sa pintuan ng simbahang yun at sumigaw ng itigil ang kasal, doon totoong nagbagong buhay ko. Nanggulo ka sa kasal ko, Cassandra. Pero ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buong buhay ko. Dahan-dahang kinuha ni Alexandro mula sa kanyang bulsa ang wedding ring ni Cassandra. Sinuot niya ito pabalik sa daliri ng dalaga at hinilikan ang likod ng kamay nito. Mahal kita, Cassandra Ruiz. Hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa utang na loob, kung hindi dahil ikaw ang babae na nakahuli sa puso ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Napahagulol si Cassandra sa labis na kagalakan. Nawala ang lahat ng sakit, takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Mahal din kita, Alex. Mahal na mahal kita. Natakot lang ako na baka pampalit lang ako sa buhay mo. Ikaw lang, wala nang iba. Bulong ni Alexandro bago marahang inangat ang mukha ng dalaga. At ginawaran ito ng isang madiin, matamis at punong-punong pagmamahal na halik sa gitna ng tilaok ng ulan sa probinsya. Pagkaraan ng 6 na buwan, isang napakaganda at napakarangyang kasal ang ginanap sa isang sikat na beach resort sa Balisin. Walang media na nanggugulo, walang kasunduan o papeles ng negosyo. Pure, tapat at totoong pagmamahalan lamang. Nakatayo si Alexandro sa dulo ng aisle na gawa sa puting buhangin. Nakasuot ng purong puting linen suit. Hindi niya maalis ang tingin sa dahan-dahang naglalakad na bride na si Cassandra, na napakaganda sa kanyang simpleng lace wedding gown habang katabi ang kanyang ina na ganap ng magaling at nakangiti ng may luha sa mga mata. Nang makarating si Cassandra sa kanyang harap, kinuha ni Alexandro ang kamay nito at pabulong na nagsalita. Salamat sa pagpasok sa maling simbahan, Mrs. Sobel. Natawa ng mahina si Cassandra at masayang sumagot habang nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa. Salamat sa pagiging pinakamagandang pagkakamali ng buhay ko, Mr. Sobel. At sa harap ng mga tao na totoong nagmamahal sa kanila, nagpalitan sila ng pangako na magsasama hanggang sa huling
sandali ng kanilang buhay. Isang magandang simula ng kanilang sariling kwento ng pag-ibig. Pagkaraan ng 2 taon. Tahimik ang buong mansyon ng mga Zubel habang ang sinag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa malaking glass window ng master's bedroom. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng paligid, may isang maliit ngunit napakatamis na ingay ang gumising kay Cassandra. Bahagyang naginat si Cassandra at dahan-dahang idinilat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang napakagwapong mukha ng kanyang asawa. Nakatagilid si Alexandro habang nakatitig sa kanya. May simpleng pangbahay na t-shirt, gulo-gulo pa ang buhok at may malambot na ngiti sa mga labi. Isang itsura ng bilyonaryo na siya lang ang may karapatan na makakita. "Good morning, my beautiful crush wife." Pabulong at paos na boses ni Alexandro bago ginawad ang isang mabilis na halik sa noo ni Cassandra. Natawa ng mahinhin si Cassandra at isiniksik ang kanyang mukha sa leeg ng lalaki. Pinalilibutan ng kanyang mga braso ang matipunong bewang nito. "Ipapaalala mo talaga sa akin, araw-araw na nanggulo ko sa kasal mo, 2 taon nang nakakalipas?" "Araw-araw." Walang alilangan na sagot ni Alexandro habang hinahaplos ang mahabang buhok ng asawa. "Dahil yun ang pinakamagandang araw sa buong buhay ko. Kung hindi ka pumasok sa maling simbahan na yun at sumigaw sa harap ng lahat, baka hanggang ngayon nakatali pa rin ako sa isang buhay na walang totoong pag-ibig." Humigpit ang yakap ni Cassandra sa kanya. Sa nakalipas na 2 taon, maraming nagbago. Ang dating malamig, formal at kinatatakutang bilyonaryo na si Alexandro Zubel ay naging isang napakalambing, mapag-alaga at buong-puungsong asawa. Ang ina naman ni Cassandra ay ganap ng magaling at masayang namumuhay sa isang magandang rest house sa Tagaytay na regalo mismo ni Alexandro. At si Lizzie, tuluyan na itong naglaho sa lipunan matapos bumagsak ang negosyo ng pamilya nito dahil sa sarili nilang mga maling desisyon. "Anong iniisip ng misis ko?" tanong ni Alexandro nang mapasing tahimik ang dalaga. "Iniisip ko lang." Titingin si Cassandra sa mga mata ng asawa. "Paano kaya kung tamang simbahang napasok ko noon? Paano kung hindi ako nagkamali?" Hinalikan ni Alexandro ang mga labi ni Cassandra. Isang madiin, matamis at punong-puno ng pagmamahal na halik na nagpabilis muli ng tibok ng puso ng dalaga. "Naniniwala ko sa tadhana, Cassandra." Seryosong sagot ni Alexandro pagkahinto ng halik. "Kahit sang simbahan ka man pumasok noon, hahanapin at hahanapin kita. Gagawin ng paraan ng tadhana na magtagpo ang landas natin." Bago pa man makapagsalita si Cassandra, biglang may kumatok ng mahina sa pinto ng kanilang silid. "Sir Alex, Ma'am Cassandra, gising na po si Little Sir." Masayang boses ng yaya mula sa labas. Biglang nagliwanag ang mukha ni Alexandro. Mabilis siyang bumangon sa kama at tinabot ang kamay ni Cassandra upang itayo din ito. "Halika na," nakangiting aya ni Alexandro. Pumasok sila sa katabing nursery room na may kulay pastel na mga palamuti. Sa loob ng baby crib, nakatayong 1 taong gulang na batang lalaki. May matatangkad na pilik mata, matangos na ilong tulad ng kay Alexandro. Ngunit may malalaking brown na mata tulad ng kay Cassandra. Si Alexandro Ruiz Zubel Jr., ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Mabilis na binuhat ni Alexandro ang bata't inihagis ito ng kaunti sa ere, dahilan upang humalakhak ang sanggol. Lumapit si Cassandra at niyakap ang dalawa. Tinitigan niyang kanyang pamilya, ang lalaking akala niya noon ay isang malamig na bilyonaryo, at ang kanilang anak na nagbigay ng walang katapusang ligaya sa kanilang buhay. Wala na siyang mahihiling pa. Mula sa isang malaking pagkakamali, natagpuan ni Cassandra ang pinakamatamis na katotohanan sa kanyang buhay. "I love you, Cassandra. Kahit na sa kabilang buhay, ikaw at ikaw pa rin ang pakakasalan ko." Bulong ni Alexandro habang nakatitig sa kanya.
I love you too, Alex. Sa'yo lang ako, magpakailanman. Nakangiting sagot ni Cassandra. At habang sumisikat ang araw sa labas ng mansyon, hinalikan ni Alexandro ang kanyang asawa habang hawak ang kanilang anak. Isang perpektong simula ng kanilang walang hanggang happy ending. Mga kakwento, napatunayan natin sa kwento ni Cassandra at Alexandro na minsan, ang mga hindi natin pinaplanong pagkakamali ang siyang nagdadala sa atin sa tamang tao at sa pinakamagandang tadhana. Mula sa pagsugod sa malaking simbahan hanggang sa pagiging instant wife ng isang bilyonaryo, ipinakita ni Cassandra na ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili ng pera o napatunayan sa isang kasunduan, kundi sa tapat na pag-aalaga at pagtanggap sa isa't isa. Kayo mga kakwento, naniniwala rin ba kayo sa tadhana? Kung kayong nasa kalagayan ni Cassandra, tatanggapin niyo rin ba ang 10 milyong kontrata ng isang nakakatakot ngunit napakagwapong bilyonaryo? I-comment nyo na ang inyong saloobin sa ibaba. Gustong-gusto kong mabasa ang inyong mga reaksyon at kung aling eksena ang pinakakinabibilangan ninyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa ating channel para hindi nyo mamiss ang susunod nating nakakakilig at nakakabang-abang na kwento. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwentuhan.